So ayun guys, meron na naman po akong tutorial na i-chika ko sa inyo ng very light pang mayaman. Bet na bet ko rin po talaga yung gantong may pa-tutorial tayo. By the way, ito nga po pala yung ating pang mayaman na lapis. Lapis po talaga siya. So kailangan natin lagyan ng marka yung ating pag-i-install ng ating fluted panels. So guys, ang diskarte dyan ni Ray is kinakat niya na po lahat ng fluted panels. Nakuha naman na po yung pinakasukat. So ayan, ginamit niyang pangkalso yung ating lapis, di ba? So doon po sa mga budget lang at nagtitipid na gusto magpaganda ng bahay, mga DIYers dyan, ayan, pwedeng-pwede to sa inyo, lalo na kung meron kayong mga tools, madali lang. So ang ating fluted panels is para siyang dark brown. Pagdating po sa fluted panels, mas maganda po yung medyo dark ng konti. Pero sabi ko nga po, depende pa rin po yan sa taste ng nagpapagawa kung anong gusto niyang kulay. So gamit po ang metal clip tsaka no more nails. Depende po sa inyo kung gusto nyong damihan. Pero okay na po yung ganyan. Kasi kung dadamihan po natin, baka po sa isang fluted pa lang, maubos na po yung ating no more nails. Meron naman po siyang metal clip. So guys, ang ipapalagay po dito ni ma'am is parang half lang. So nag-start po kami dito sa center para yung pinaka-seroho is doon po sa dulo. So kailangan nyo po yan sukat-sukatin kung center na po ba talaga. Then sinukat na rin po ni Ray yung limang retaso na fluted kung hanggang saan lang po. So since medyo may conflict sa ating wall, sa ating pader, hindi siya pantay. So, kailangan natin yan sukat-sukatin muna bago po natin siya i-fix. Ayan po. So, idea lang po kung magkano yung ating fluted panels. Nasa 500 plus po yan. So, depende po kung saan po kayo kukuha. Bali, 4-in-1 po ito. Then, pinakasukat po yata nito is, or yung pinakahaba niya is parang 2.9 something. Parang pa 3 meters na. So, yung mga ginagamit ni Ray dyan na maliliit, yan po yung retaso doon po sa ating bar counter. So, si ma'am, nagpalagay po siya ng fluted panels, konti lang dito sa may dining, tapos ilalim lang po ng bar counter. So, parang konting highlights lang. Sabi ko nga po, yung paglalagay natin ng fluted panels, dapat konti lang. Pero kung gusto nyong punuin, bahala ka sa buhay mo. Char. Ayan. So, depende naman po yan sa gusto na nagpapagawa. Pero, sabi nga ng iba, sabi ko nga rin, pang-accent lang po yung mga fluted panels na yan. Ayan, diba? So, parang madali lang siyang i-install. Pero, syempre, kung ganyan po na kailangan nating i-consider yung mga sukat-sukat na yan. So, ang gamit po natin dyan is grinder, barena, tsaka po yung ating rebiter. Actually, sa scoop of works, hindi na po kasama to. Kaso, madali lang naman siyang i-install, lalo na sanay naman na si Ray. Wala na po tong additional. Pati rin po yung paglalagay natin ng mirror. So, kaya rin po pala half din yung ating fluted panels. Gawa ng, meron ding gustong ipalagay dyan si ma'am na mirror. Ayan, abangan po natin yan sa bandang dulo ng ating vlog. So, meron din po mga nag-comments, bakit daw po rivets ang ginagamit namin. Actually, pwede naman po siyang gamitin as long as hindi po kapak yung ating wall. Ayan. O, diba? Kanya-kanya po kasing diskarte yan. Tsaka, may metal clip yan, pang patibay, pati po no more nails. So, kapit na po yan dyan sa ating wall. As long as hindi kapak, solid yung ating wall, okay lang pong gumamit ng rivets. Pero kung ipipilit nyo na mali kami, bahala na po kayo ulit. Ayan guys, so yun din po yung kagandahan na ikakat nyo na po lahat ng fluted panels para install na lang ng install, o diba? Pero syempre, depende pa rin yun sa diskarte ng gumagawa. Pero sa amin kasi ganon. Ikakat na po lahat. Kahit din po sa mga tiles, kinakat po muna nila lahat. Then, tsaka po nila i-install ng isa-isa. Parang ganon. O, ayan o. Actually, nakuha naman na ni Ray yung pinakasukat. Kaya, kinat niya na. Then, install na lang ng install. O, diba? So, pault ulit lang naman yan. Pault ulit din po ako. Char. So, metal clip.
Metal clip, meron po niyan sa online. Kung hindi po kayo makakita niyan, meron po niyan sa online. Mura lang naman po yan. Ayan. Sa side nyo po yan ilalagay. Tapos, lagyan nyo na ng No More Nails po. Actually, meron din po yan sa online. Ang presyo po niyan sa online nasa 199 o 210. Mga ganun po. Not sure lang po sa hardware kung magkano yan. Pero sabi ko nga, yung mga small materials, meron na po kami niyan sa bahay. Ayan o, diba? Ito na po yung pang-apat. Ayan, walis-walis para matanggal yung ating mga alikabok dyan. Ayan o, diba? So, yun din po yung sinasabi ng iba na konti lang ang ilagay yung fluted panels para hindi naman siya masyadong OA. Pero sabi ko nga, depende pa rin po yan sa nagpapagawa. Kung gusto niyang punuin niyang wall niya, wala po tayong magagawa. Ina-advise ko rin po na konti lang kasi medyo mahal din po siya. Pero kung marami kang pera at pangmayaman ang budget mo, go! Go, go, go! Golden! So, ayan guys, last na. Nasa last na po tayo. Yung last na part is babawasan pa po yan. So, magkaroon lang po tayo ng siroho. Doon na po sa pinaka-last na part. So, babawasan lang yan. Gamit po yung ating cutter. So guys, layo naman nire-remind sa pag-i-install, sa pagtatrabaho, kailangan iba yung pag-iingat kasi meron tayong mga ginagamit na mga tools dyan na pwedeng makadisgrasya sa atin. So yan na, last part na. Yan, sakto na yan. Pwede na po natin siyang lagyan ng No More Nails. Dito po sa dulo na part, dahil hindi na tayo makakapaglagay ng metal clip, ayan, damihan na po natin. Ayan siya, o diba? Pero actually, kung matanggal man, walang problema. Pwede naman natin lagyan ulit, diba? Ganun lang naman yun. Ayan na, o. Last na. Ang ganda, diba? O. Ayan, o. So, meron ka ng magandang accent dito sa inyong dining. Tapos ito guys, isi-share ko po sa inyo kasi ang peg po talaga nito, gusto ng may-ari, is meron pong mirror. Pero ang nakakagulat dito, Char, is half yung ating mirror, diba? So ito guys, ilalagay ko po dito sa ating screen kung saan niya po in-order yung ating pang mayaman na mirror. Ito po. So, ayan guys, kung interesado kayo na pong bahalang mag-message po sa page nila. So, ayan po, is hiningi ko lang kay client kasi siya po ang nag-order niyan. So, hiningi ko po para dun po sa mga makakakita po ng ating video, magkaroon din po sila ng ideas kung saan yung pinaka-supplier. So, soon, baka maging supplier ko din siya, diba? So, message nyo na lang po siya. Then, ito nga, kung mapapansin nyo, yung likod ng ating mirror, meron na po siyang, hindi ko alam yung tawag dyan, parang metal. So, siguro, naka-silicone, matagal na yan dyan. So, yung curing ng dikit dyan talagang dikit na. So, ito guys, ibigyan ko lang kayo ng konting tips. Ayan. Yung ating backlight, pag sa kanila ka nagpalagay ng backlight, medyo mahal. So, ang ginawa po ni ma'am is umorder na lang po sa online ng strip light. Ayan. So, sakto lang din naman yung pinaka-sukat. So, ingat-ingat, diba? Yung purpose po ng ating, nakikita yung kulay black na yan sa likod ng mirror, is yan na po yung, dyan po isasabit yung ating screw. So, pina-install na lang niya kay Ray. So, sabi ko, dito po sa pinakababa na part, maglagay din po kami ng screw. Parang salong-salo po yung ating mirror. Magalaw man, at least meron pa rin support sa pinakailalim. Actually, mabigat siya talaga ha. Kasi makapal. Eto nga po pala, guys, isa pa na advice ko sa inyo, kung gusto niyo yung ganito, doon po talaga kayo mag-order sa mga nagtitinda talaga ng mga mirror na to. Kasi, special cut po ito ng machine. So, ang ganda, o diba? Ang ganda ko dyan, Char. Ayan, 3 yung nagbubuhat, mahirap talaga. So, isusuksok na lang po yan kasi meron na rin po talaga siyang nakalagay sa likod. Kung magagagawan mo na lang ng sabitan, sinabit lang po siya. Then, sa pinakababa na part is,
meron din siyang pinaka-support. So, sa mga magtatanong kung magkano po ito, sabi ng may-ari is 3,800. Parang nakuha niya yata ng 3,500. So, depende po siguro sa laki. Then, depende sa pag-uusapan nyo ng supplier. Ayan, o diba? So, mahirap nga lang talaga siyang isabit, di ba? Mahirap. Actually, wala po siyang kasamang screw. Bali kami na po yung nag-provide nun. So, saktong-sakto naman po yung kapit na kapit naman yun. Tox naman po yun. Ayan, o, diba? So, pag narinig nyo na yung tunog na pumasok na po yung tox natin dyan sa salamin, yun na yun. Ayan, medyo mahirap lang. Ito talaga yung sinasabi nila eh, nagpapaganda ka lang ng bahay, may stress ka talaga sa gastos. Kasi ang sarap naman talagang gumastos, lalo na kung ganito kaganda, diba? O, pang mayaman talaga. So, saktong-sakto rin yung pinakaabang na outlet. Actually, pwede naman yan outlet o kaya yung switch na lang. Pwede rin naman po yan. So, depende sa may-ari. Kung gusto niyang tanggalin sa saksak, pwede rin. Ayan. Pero since ay may purpose po yan, okay na rin po yan. Kasi baka mapansin pa yan na dapat switch na lang. Pwede naman po yun. Ayan, o diba? Ang ganda. So, ayun guys. As contractor talaga si Ray, gumagawa talaga siya. O diba? Ang ganda na pang mayaman. O diba?